What's up, Crypto Fam? So for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-navigate ng market, how to use TradingView, and ano yung mga indicators na ginagamit ko on setup para mas maging effective kayo sa pag-trades. Okay. So first thing guys na gagawin nyo, kung wala pa kayong TradingView, punta kayo sa Play Store, then search for TradingView. Okay. So yan, update lang natin. Ito yung logo niya, TradingView Track All Markets, no? Download lang kayo. After nyan, pwede kayong sign up, then mag-login para ma-access niyo yung mga features nila. Then isa pa sa mga ginagamit kong app is CoinMarketCap. Ayan, ito siya. CoinMarketCap, download lang kayo guys, no? O ano bang purpose ni CoinMarketCap? Diyan ako tumitingin ng list of coins, no? Parang yung books, to para siyang ano ba, mga listahan ng mga coins sa market, no? Diyan lahat ng mga list of coins na available sa market, no? Ano yung mga prices, changes, mga gains and losers, mga losses, no? Then next, Crypto Bubble, isa rin sa mga ginagamit kong tools when it comes to trading. Dito natin ito yung itsura niya. Crypto Bubbles guys, dyan in general naman nakikita niyo yung kung ano yung mga trending or yung mga matataas yung inakyat nila or yung value nila today. From top 50, top 100, no? And so forth. Pwede nyo siyang i-adjust based sa time frame, kung weekly, monthly, daily, or per hour. Again, later on papakita ko sa inyo ano yung purpose ng tatlong yan. Crypto Bubbles, CoinMarketCap, and TradingView. So let's dive in sa ating tools. First is TradingView. So, Kuya Adam, ano ba yung purpose ng TradingView? Ito yung TradingView, no? Dito ako naglalagay ng mga coin na gusto kong i-trade, like Bitcoin. Example is Bitcoin. Yan, Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Coin, BNB, XRP, yan, ADA. So, nililist ko siya dyan, no? Para ma-monitor ko siya ng madali kung ano na ba yung price niya, ano yung mga pagbabago, no? Pwede ka rin mag-set dyan ng alerts at magdagdag ng mga coins na gusto mo. Okay, first sa watch list, yan. Meron din dyan SPX. So, stocks, yan, mga Tesla, Apples, na-navigate mo rin dyan. Nagkakaroon ka ng access or overview. Ano lang to guys, hindi ako nagtitrade dito. Ito lang yung parang tools na ginagamit ko sa pag-navigate ng market. Okay, meron din diyang gold, silver. Ayan, nakikita niyo yan dyan. Gold, silver, diba? Marami pa. May mga forex din and cryptos. So, dito muna tayo sa interface ng TradingView. Next is charts. Ayan. Ito is Bitcoin. So, pwede mo siyang i-adjust ganyan daily, no? Daily. May mga ano lang ako dyan. Mga lines, no? Na ginagawa. So, later on, i-explain ko kung paano natin kine-create yung mga ganyang lines. Then, dito, mapapansin nyo guys. Napapansin nyo to guys. Ito, ano ba to? Paano i-add to? So, madali lang yan. First, click mo lang yan, nasa baba, BTCD. Then, dito pwede ka mag-search ng coin na gusto mo. Example, XRP. Ganyan, no? So, yan. Kung mapapansin nyo, eto, marami siyang XRP. Then, marami din siyang mga list. Ito yung mga list ng exchanger, no? Na kung saan merong mga XRP. Ganyan. Para mas madali kang
mas madali mo siyang mahanap kung ano yung exchanger na gusto mong i-access. Click mo lang yung crypto sa taas. Okay. Bagal ng internet. Click mo yung futures, or rather, yan. Futures kung gusto mag-trade sa futures, or kung gusto mo yung pang spot lang, ganyan, pwede mo click yung crypto sa taas. Then, meron siyang mga pairing. Nakikita mo dyan, like, ito, XRP USD. Tapos, kung saan siya tinitrade, Coinbase, no, Bitstamp, yung mga example ng mga international exchanger, Binance, no. So, ayan, yan yung mga sample. Okay. Next, nandito tayo sa chart ng Bitcoin sa daily time frame. Pwede mo i-adjust yan ng 1 month. Ayan, 1 month. May mga nilagay lang akong lines. Delete lang natin. Para mas manawaan niyo yung market. Ayan. So, yan. So, pwede mo siya adjust ng weekly. Papansin dyan na uptrend pa rin si Bitcoin. Okay. May sinusundan siyang pattern. So, yan. Next. Explore. Pag kinlik nyo naman yung Explore, makikita dyan yung mga news and updates sa market regarding yan, mga stocks, golds, no, cryptos. Then community, pag kinlik nyo yung community and nung na-navigate nyo dyan, may mga nag-share dyan ng mga insights nila, mga technical analysis nila, hindi lang crypto to guys, pati mga indices, stocks, no, forex, may mga nag-share dyan. So pwede nyo yun i-click yung kung na pwede kayo makapag-gain ng knowledge, no. Then ayan, menu. So sa chart tayo mag-focus. Nandito tayo ngayon sa weekly time frame ni Bitcoin. Lipat tayo ng daily. So yan, daily. Okay. Then paano ba mag-add ng mga lines na gaya nito? So yung mga yan, delete lang natin guys para mas ma-gets nyo siya. Ayan. So may tinatawag tayong support and resistance. Okay. Una, kailangan nyo maintindihan yung galaw ng market. So ngayon uptrend si Bitcoin since nagkakaroon ng upper low, lower high, then upper high, lower high. So yan, double top siya ngayon, 'di ba? Sorry. Ayan, uptrend si Bitcoin. So pag napapansin nyo na pag binabasag niya tong key levels na to, let's say 74,000, binasag niya sa part na to, then umakyat siya dito, bumabalik siya, nagkakaroon ng retracement. Then yun yung mga time na magandang bumili kapag bagsak yung market. So paano ba natin malalaman kung it's good time to buy na? Meron dyan dito sa part na to, dito sa baba, yung yan, yung parang pencil dyan, no? Click nyo lang yan guys, and then add kayo ng another symbol, or itong katabi niya pala, sorry, indicators. Add tayo ng indicators. For example, one of the best indicators na ginagamit natin sa pag-trade is RSI, Relative Strength Index. So click nyo lang yan guys. Sorry. Ayan. Relative Strength Index. Pwede nyo i-click yan. And then volume. Ayan. Click nyo lang yung volume. Okay. Then also MACD, MACD. Then moving average, convergence, divergence.
Isa rin yan sa mga effective na tools. Ayan yung nasa unahan. Okay, mag-start tayo sa RSI. So, balik tayo dito sa chart ni Bitcoin, daily time frame. Okay. Mag-add tayo ng RSI. Ito. Paano nga ba mag-add ng RSI? Delete ko muna to. And then ito. And then yung volume. Delete natin. Para ma-add nyo yung RSI guys, click nyo sa baba itong pencil. Yung katabi ng pencil, itong settings na to, then indicator. Tapos click search sa taas RSI. Then click nyo yung RSI. Tapos add na rin natin yung MACD. 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 Moving Average Convergence Divergence. Click nyo na rin yan. Once na na-add nyo na, dalawa na yung indicator nyo sa baba. So dito sa taas, meron kang graph or yung current price. Sa middle, nandiyan yung RSI mo. Click mo lang yan, yung word na RSI, tapos click mo yung settings. Then ito, palitan mo lang to ng 30. Since yun yung ginagamit kong settings sa RSI ko. Default. So, ayan. Next, yung MACD. At is nyo lang yung setup niyan. Wala na kayong babaguhin dyan. Pero it's up to you guys kung pwede nyo palitan yung mga styles, yung visibility, pwede nyo adjust, no? Mga colors, ayan, ganyan. Ako, okay na ako sa ganyan. Next, pag may setup ka na ganyan, pag dinoble click mo itong taas, mawawala yung nasa baba. Pag dinoble click mo naman yung graph, sa taas ulit, malalabas ulit yung RSI and MACD mo. Okay. Now, you need to understand the market, kung ano yung galaw ni Bitcoin. So, since uptrend siya ang bias mo, uptrend, punta tayo sa 4-hour time frame. So, yan. Kung mapapansin nyo guys, dito, sa part na to, lumagpas yung line sa 70. Okay? Ito kasi yung tinatawag na RSI 70. Once na lumagpas yung price dyan, oversold dyan kung tawagin. Ibig sabihin, marami nang bumili. So, chances are na bumagsak yung presyo ni Bitcoin. Kaya na nangyari dito sa part na to. Now, once naman na yung RSI mo bumaba dito sa level na to, yan naman yung 30, ibig sabihin, oversold naman yung price ng coin na binabantayan mo. Okay. Gaya ng nangyari dito. At ito yun. Okay. So, nagkaroon ng pag-bounce ng presyo dyan ni Bitcoin. Kaya umakyat yung market. Nagets ba? So, yan yung mga effective indicators na ginagamit ko kung maganda bang bumili or magbenta. Kapag bumaba yung presyo ng market, nagka-touch siya dito sa 30 RSI, magandang bumili since mababa yung presyo. Pag nagka-touch naman siya dyan dito sa above 70 level, maganda nang magbenta. Okay. Then, same din yan sa MACD, which is itong part na to, below or nag-touch siya sa 30, almost 30, and then yung MACD niya sa baba, kung mapapansin nyo, zoom in natin. Ayan. Okay. Ayan. Yung kung mapapansin nyo, nag-touch yung price ni Bitcoin sa level na to, around 100,000. Then same indicator sa RSI, nag-touch na rin almost sa 30. Then yung MACD niya, ganito yung nangyayari. Once na nag-cross yung blue sa MACD, dito sa part na to, nagkaroon ng
pag-cross ng lines ng blue or orange, no? Yun yung mga tinatawag na 12 candles and 12 days and 26 days sa settings ng MACD. Isa yun sa mga indicator na magkakaroon ng change of price action. So yan, isa yun sa mga ginagamit na tools, parang signals mo na okay, magkakaroon ng pagbabago sa presyo. At another confluence na pwede mong basahin yung market is trend lines. Ano yung trend lines? So ayan, maraming uri ng trend lines. Merong upward, downward, sideways, or yung mga tinatawag na ganito. So pwede ka mag-guhit dyan. Since nagkakaroon siya ng multiple touches dito sa area na to, 1, 2, 3, no? So pwede mong gawing trend line. So papantay, ang gagawin mo, papantay mo lang mula rito sa part na to, pwedeng ganyan, no? Tatapat mo lang, depende sa time frame na ginagamit mo. Ito 4 hours time frame. Yan, sample, ganyan. Kahit na lumagpas siya ng konti dito, kagaya na sa part na to, lumagpas ng konti, okay lang yan. No? Kasi hindi naman talaga perfect ang market na pag tumama dyan, yung presyo is babagsak. So, may mga fake outs yan. Or depende sa buyers and sellers. So, ganyan. Nagkaroon ng multiple touches, then nagkaroon na ng breakout dito sa part na to, which is ito. Umakyat na siya. Okay. Umakyat na yung presyo. Then, nag-retest dito. Ito yung magandang time na bumili ka or mag-long ka. Pag nag-touch siya dyan sa trend line. Nagkaroon ng breakout, tapos nag-retrace, bumalik sa trend line, then, sumipa na paakyat yung presyo. Okay. Ulitin natin na ha. So, nagkaroon ng breakout, umakyat yung presyo, nag-retest dito sa trend line, tapos umakyat. Okay, so anong perfect time na bumili? Ayan yung magiging signal mo na okay, nabasag na yung trend line. Then, nag-retest siya sa area na to. Kaya maganda ng mag-long position sa futures or bumili na sa spot. Okay. So, yan. Yan sa mga effective tools na kung paano babasahin yung market. So, I hope you guys understand. May napulot kayong aral sa video natin na to. And then, kung may mga questions kayo, just comment down below. And meron tayong group chats for newbies, no? Kung ikaw ay newbies and you want to have a buddy na mag-guide sa'yo along this journey, pwede nyo kung i-chat dyan, sasali ka namin sa group chat. Or mag-comment ka lang dyan sa ating video, then click mo yung link below. Okay? Don't forget to like and subscribe to our channel kung interested ka pa sa mga video na gaya nito for educational purposes only. Okay. So, that's it for now. Sa mga next na video natin, tuturo natin yung paano ba mag-live trading sa mga international exchanger like Binance, OKX, and Bybit. So, I see you on the next one and bye for now. Peace out.